Meron siya, naririyan siya at pinagpapatuloy niya ang lahat na ito. Dahil sinabi niya sa isang ayat sa loob ng Quran, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Yan po ang isang passage or ayat sa loob ng Quran na humigit kumulang ibig sabihin, Inna fi khalqis samawati wal ard, katotohanan ang pagkalikha ng mga kalangitan at ng mga kabundukan ng mundo na ito, ng mga planeta na ito, kalangitan at ng mga pagitan ng mga kalangitan at ng lupain na ito, ang pagkakalikha sa kanilang lahat ay katotohanan nagbibigay tanda na meron ang dakilang tagapaglikha para doon sa mga tao na ginagamit nila ang kanilang pag-iisip, ang kanilang mga senses na binigay sa kanila ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan gamitin natin, bakit ba merong kalangitan? Sino ba naglikha nito? Bakit yung original na ilaw natin, yung araw na yan, dito kumukuha ang reflection ng buwan, kumukuha siya ng light mula sa araw. Pag takip silim na, yung madilim na, wala na yung araw dahil sa rotation ng Earth, nandun na sa kabila, naging gabi na tayo sa kabilang mundo. Ang reflection ng sinag ng araw na kukuha ng buwan at yung liwanag na yun nagre-reflect, nagbibigay liwanag sa madilim na mundo na ito. So sino yung lumikha sa mga ganyan? Bakit ang mga planeta ay nagro-rotate o nagre-revolve o nag-rotate sa kanilang mga axis, sa kanilang mga umiikot sa araw, at sila ay nagro-rotate sa kanilang mga axis mismo. Habang umiikot sa araw, sila po ay umiikot din sa kanilang sariling axis, sa kanilang sarili. Umiikot sila. Sino ang gumagawa ng ganitong mga motion, ng ganitong mga pagkilos na napaka-systematic na hindi halos maarok ng ating kaalaman, yung mga bagay-bagay na napaka-sensible, napaka-sensitive, yung mga chemical reactions nangyayari sa mga dahon ng mga plants na yan, ng mga halaman, ang mga chemical reaction nangyayari sa loob ng mga kalupaan na yan. Marami pong mga hindi halos natin masusubaybayan na mga reaction, ng mga aktibidades, ng mga ginawa ng nilikha ng dakilang tagapaglikha, na kapag ito'y nakita natin, na discovery, tayo po, ang tao po ay mamamangha sa kanilang mga napakagandang systematic na pagkalikha. Katulad na lamang ng mga halaman, halimbawa bulaklak, paano siya bumukadkad pag siya'y tinatamaan ng araw? Paano nag-produce ng mga halimbawa ng mga green na mga mula sa mga green leafy plant or mga halaman na yan? Ano ang kanilang system, way of absorbing yung enerhiya mula sa init ng araw upang sila'y mabuhay? Paano yung mga isda mabubuhay mula sa oxygen na nandoon sa loob ng karagatan? Sa mga maliliit na mga germs na nilikha ng dakilang tagapaglikha, paano sila patuloy na kumikilos? Yung mga langgam lang, pag nakikita natin, pag yung mga mata lang natin tumitingin, hindi gaano natin maunawaan kung paano silang gumagawa ng kanilang mga bahay sa mga lungga na yan. Ngunit pag ito'y napipicture natin at nilalapitan natin ang kanilang mga aktibidades at nakikita, nakakamangha po ang mga langgam. At ang ibang mga insekto na nilikha ng dakilang tagapaglikha. So paano itong sa buong sa kabuuan ng mundo na ginagalawan natin, ng planeta na ito, ng universe na ito, ng Milky Way, ng nebula, niyan po ay nilikha ng lahat ng dakilang tagapaglikha, na papaano ang mga galaw dyan. So ito po ay nagbibigay tunay na ebidensya, malakas na ebidensya, malinaw na ebidensya na merong doon sa existence ng ating dakilang tagapaglikha, ang lumikha, ang nag-design sa lahat na ito. So yung pong ayat na yon, although hindi natin nakikita ang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi sa loob ng Quran, sinabi sa ibang mga kasulatan na wala pang tao, wala pang mata ang nakakita
sa dakilang tagapaglikha. Ha? So, sinasamba po natin siya. Sa kabila nun din natin nakikita. So, yun po ang isang bagay na kung saan ang pagsamba, yung tao na ginagawa niyang kanyang pagsamba, naaayon doon sa mga bagay-bagay na yon, na sa kanyang decision, sa kanyang talagang convincing na will at saka sa kanyang taos-puso na sinasamba niya ang dakilang tagapaglikha dahil lamang alam niya na existence siya, ay yun po ang tunay na tao sa isang grupo na sumasamba sa tunay na merong tagapaglikha o sa tagapaglikha. Unang grupo, okay. Pangalawang grupo, yung pong mga tao na sumasamba sa nilikha lamang. Okay. Maliban po sa tagapaglikha, ang lahat na yan ay nilikha lamang. So either ito'y planeta, pag sinamba natin yan, either ito'y Milky Way, nebula, or insekto, or pinakamaliit na insignificant na nilikha ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga insekto na yan, or apoy, hangin, kung ano man, parte na nilikha na sinamba natin, doon po siya mapopol, doon po siya mabibilang sa pangalawang grupo na pagsamba ng mga tao. Ha? So, masasabi po natin, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyos, halimbawa, sa mga tao na ginawang Diyos ng mga tao,